Sa edad na 101, walang dudang isa sa may pinakamakulay na karera sa politika, si dating Senador Juan Ponce Enrile. Laman siya ng balita sa halos 8 administrasyon. At hanggang sa mga huling taon ay nagpamalas ng tapang at talas ng isip. Ang buhay ni Enrile at kung ano ang ambag niya sa paghulma ng takbo ng politika sa bansa, sa pagbabalik ni Mark Salazar. Isa siya sa mga naging mukha ng martial law. Ngunit naging mukha rin ng EDSA People Power. Pero sa totoo lang, si Juan Ponce Enrile walang naging iisang kulay sa politika. Ipinanganak noong February 14, 1924 sa Gonzaga, Cagayan. Hindi naging madali ang kabataan ni Enrile na nakaranas na mangisda at maging houseboy para tustusan ang pag-aaral. Pero nang tumungtong sa edad na 21, nakilala niya ang tunay na ama na isa palang politiko mula sa prominenteng pamilya. Sa tulong ng ama, nakapagtapos si Enrile ng kursong abogasya bilang cum laude sa Universidad ng Pilipinas at nagka-masters sa Harvard Law School. Pero simula 1966, gagawa siya ng pangalang higit sa sinuman sa kanilang pamilya. Nang maging Undersecretary at kalaunay Acting Secretary ng Department of Finance ng administrasyon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Nagsilbi rin siyang Justice at Defense Secretary sa ilalim ng parehong administrasyon at kalaunay madidikit ang pangalan sa mga kontrobersya. We have proclaimed martial law in accordance with the powers vested in the President by the Constitution of the Philippines. Isa sa mga idinahilan noon ni dating Pangulong Marcos para ideklara ang batas militar, ang umano'y ambush ng mga rebelding grupo sa nooy Defense Minister na si Enrile. Dalawa ang bersyon niyan sa kasaysayan na parehong galing sa kanya. May puntong inamin niyang peke at palabas ang engkwentro, pero kalaunan ay iginiit niyang totoo. That's silly because martial law is already going on. Why should I take my ambush to justify martial law when it was already on? Irreversible day. Naging malaking bahagi man ng administrasyon ni Marcos Sr. Isa si Enrile sa mga naging mitya rin ng EDSA People Power Revolution noong 1986. Kumala siya at ang nooy AFP Vice Chief of Staff na si dating Pangulong Fidel V. Ramos sa administrasyong Marcos. Nagsilbi pa nga siyang Defense Minister ng pumalit na si Pangulong Corazon Aquino. Pero kalaunay pinagbitiw at kinasuhan ng masangkot sa umano'y planong kudita laban sa administrasyong Aquino. Tila mauulit ang kasaysayan nang ipaaresto naman siya ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo noong 2001. Matapos iugnay sa paglusob ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Estrada sa Malacanang bilang protesta. Naging kinatawa ng Cagayan at minsan ding tumakbo sa pagkapangulo noong 1998. Pero pinaka-tumatak si Enrile sa Senado kung saan 4 na beses siyang naluklok, lalo na maging presiding officer sa impeachment trial ni nooy Chief Justice Renato Corona noong 2012. Hinangaan ang talas ng isip niya sa kabila ng edad. I'm not going to allow any slight, any abuse of authority against this court for as long as I am the presiding officer. At itinuring na rockstar ng impeachment trial. Hindi ko papayagan na babastusin itong husgado na ito na masisino man. Pero 2 taon matapos niyan, isinangkot naman si Enrile sa kontrobersyal na pork barrel scam at kinasuhan pa ng kasong plunder. Gayunman, pinalaya siya noong 2015 nang payagang makapagpiyansa dahil sa lagay ng kalusugan. Tuluyan siyang inabsuelto sa lahat ng kaso kaugnay ng pork barrel issue noong October 2025. Pinasasalamatan ko yung mga
Magistrado for rendering justice to all of us. I knew all along that I'll be acquitted because I've not done anything. Nag-anunsyo man ang pagre-retiro sa serbisyo publiko noong 2016. Tumakbo muli si Enrile bilang senador noong 2019, bagamat natalo. Sa pagkakaupo naman ni Pangulong Bongbong Marcos sa pwesto, naging Chief Presidential Legal Counsel si Enrile sa kabila ng edad niyang 78. Mula sa aklat ng kasaysayan hanggang sa mga meme na nagtampok sa kanya sa social media, wala nang duda sa haba ng karera ni Enrile sa politika. No one, no president, no senator, no member of the House can singly develop this country. It must be developed by the collective effort of every Filipino and every generation. It is the only country that we have, and we happen to be here. Ngayon, isasara na ang kanyang kabanata. Pero patuloy na mararamdaman ng susunod na henerasyon ang ambag niya sa paghulma ng takbo ng bansa.